Magkakampi-kampi na yan kahit magkalaban po sila nung araw. Kahit nagbabangayan sila, nagsisiraan nung araw. Kapag ka po nalaman na laban sila sa Kalingap, sila po ay nagkakaisa. Nakalimutan mo ba yung ginawa mo sa mag-ama? Once a traitor, always a traitor. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang panig man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Ang pag-usapan po natin dito ay patungkol po sa isa sa mga ninang po ni Kalingap Rab, na kung saan ho, nagulat ho tayo sa kanyang paninindigan, sa kanyang prinsipyo, at mukhang naiiba po siya sa karamihan mga kabayan po natin. Lalo na ho, yung mga nagagalit sa Kalingap. Yung tinatawag nating mga antay mga kabayan po natin. Pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, paalala po muna si Kuya July. Baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. July Paunil. Tapos pakipindutan po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0. Pwede nating i-follow at saka po pwede pong i-like. So maraming salamat po sa inyong lahat. At huwag po natin kalimutang suportahan po sina Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang pangunahin po. At kung okay lang, isama po natin yung mga Lingap partners. Kasama po kami ron. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung ilang mga bagay-bagay po na nangyayari po sa Team Kalingap. At saka po yung ilang mga nakapaligid po. Na kung saan ho dito, alam naman natin na nung nakaraan, may mga nag-leak. Yung ilan po yung convo sa mga GC. Tapos yung audio record naman ho sa Messenger. At nagkaroon po ng iba't ibang reaction ho, ano? So depende po sa mga nagsasalita kung sila po ay makakalingap o sila po ay laban sa Kalingap. So kanya-kanyang paliwanag ho, kanya-kanyang depensa, kanya-kanyang atake po yung iba. Kaso nga lang ho, sa pagkakataong ito, meron tayong gusto pong i-highlight na kung saan ho ay kakaiba po siya sa karamihan. Kasi alam naman po natin yung ilan sa mga nakasama po natin sa Team Kalingap, dumating po sa mga pagkakataon na umalis. So alam na po natin ang mga ginagawa ng ilan. Talagang lumalaban po yun sa Kalingap. May mga sinasabi at halos lahat ng kasiraan sa Kalingap, iyon po ang hina-highlight. Wala na pong nakakita mabuti po or maganda sa Kalingap mga kabayan po natin. At sa madalas na pagkakataon po, sila ho ay nagsasama-sama. Nagiging magkakaalyado po sila. Kahit ho dati pa man magkalaban sila, kapag ho nalaman na kalaban ang Kalingap o kaya galit sa Kalingap, sila po ay biglang nagsasama-sama. Kung saan po ang may live, nakasupport po yung iba. Pag yung iba naman ho, ganun din. Kanya-kanyang suportahan po sila. Pero sa pagkakataon pong ito, meron pa akong napansin. At ito naman po ay kagagawan po ng mga isa sa mga kasamaan ho natin. Na kung saan ho nagpupunta, kung saan ho nagko-content mga kawayan po natin. Ang ibig ko pong sabihin dito, ito ho ay hindi ko naman po kinakampihan. Siya po ay kasamahan ho natin noong mga nakaraang panahon. At dumating po sa pagkakataon na siya po ay nahiwalay sa atin. At sabihin ho natin na talagang hindi siya konforme sa Kalingap. May mga ilang bagay po siyang pinuna sa Kalingap. Meaning lahat na po. Hindi lang po kina Kuya Bal Santos Matubang kay Kalingap Rab, pati po sa mga nakapaligid po sa Team Kalingap. Mga reactors. Pero isang bagay po ang napuna natin sa pagkakataong ito. Siya ho ay kahit galit sa Kalingap, ayaw niya ho makipag-alyado ho doon sa ilang mga galit din po sa Kalingap. May idea ho ba kayo kung sino po siya? Hindi ko po papangalanan. Ano po? At saka hindi ko po siya kinakampihan. Ito po ay napansin lang natin na meron po siyang paninindigan. Kasi kung iba-iba lang po, ay alyado na po yan. Magkakampi-kampi na yan kahit magkalaban po sila nung araw. Kahit nagbabangayan sila, nagsisiraan nung araw. Kapag ka po nalaman na laban sila sa Kalingap, sila po ay nagkakaisa. Pero ito pong tinutukoy po natin, sininang, iba ka. Talagang may paninindigan. Nice. Pero inuulit ko pong muli, hindi ko po siya kinakampihan. Napansin ko lang po na meron pa pala na kahit po parang against sa Kalingap, meron din kakaibang paninindigan. Hindi po nakikipag-alyado sa iba para umatake po sa Kalingap. Pwede na! Kung gusto niyo pong malaman yan kung sino talaga siya, ay panoorin niyo po yung isa sa mga kasamahan ho natin na ang hilig pong maglakwat sa kung saan-saan. Pero nakita ko naman po, loyal naman po ito. Talagang for content lang po yan kung sakasakali man po siyang pumapasyal kung saan-saan po ano. At siya rin po ang dahilan kung bakit napansin ko po ito. Siguro bago tayo mag-end po, panoorin po natin itong tinutukoy ko pong kasamahan natin at suportahan po natin ang kanyang channel. Walang iba kung hindi po si Direk Noel sa. No, I'm not gonna use my money to pay somebody else just to, you know, attack someone. That's a coward action. It's a coward. Nakalimutan mo ba yung ginawa mo sa mag-ama? Once a traitor, always a traitor. Aba, hindi kayo nagkakamali.
hindi rin kayo nahihilo o nalalasing sa panonood kay Ninang MP. Bakit kaya siya nakapag-topic ng ganito ngayon? Once a traitor, always a traitor? Meron ba siyang pinaparinggan? Meron ba siyang binabanatan indirectly? O baka naman iniisip niya na sa mga nangyayaring issue, parang nakakakuha ngayon ng hustisya. Na parang sinasabi niya na buti nga. Buti nga kasi ginawa niyo rin yan sa amin. At ngayon, nangyayari sa'yo. Parang ganun eh. Pero maganda yung topic niya. Actually, dalawang magkasunod yan eh. Itong naipakita natin na video, na live niya doon sa mall. At yung pangalawa, doon sa bahay nila, na kung saan siya po ay nagla-live, na mayroon siyang green screen. Yun yung nakita ko eh. Maganda kasing topic ito. Dahil marami talagang traidor, no, sa paligid natin. No? I am speaking in general. Ibig sabihin dito, pangkalahatan ito. Na marami talagang traidor sa paligid natin. O pwedeng kaibigan mo, kahit sa pamilya mo, o kung sino man na itinuturing mong malapit sa'yo o pinagkakatiwalaan mo. And all of a sudden, hindi mo pala alam na tinitira ka niya ng patalikod. He or she is backstabbing you. Na akala mo okay lang. Na no, it's okay. I will not say anything. Mga ganun ba? Pero behind the scene, sa likod ng camera, ay sinasaksak ka. Maraming saksak mula ulo hanggang paa. At yan ang natunghayan ng Soko. Wasak-wasak ang iyong pagkatao. Yan, ganun ang nakikita siguro ngayon ni Ninang MP. At sabi niya pa, it is a coward act. Nagagamitin mo ang kakayanan mo, ang kapangyarihan mo, ang pananalapi mo para magbayad ng tao para atakihin ang kalaban mo o atakihin ang isang tao. It is a cowardly act. Yan ang sinasabi ni Ninang MP. Ito ay kanya namang pinapaliwanag base na rin sa mga nangyayari, no, sa ating kapaligiran, nangyayari in reality, no, sa ating mga buhay-buhay, hindi lamang dito sa social media. Kaya nga pag pinag-uusapan yung salitang traitor, talagang masakit kasi we are expecting them na sila ay totoo sa atin. And all of a sudden, we will realize na ito ay hindi totoo. And we will realize na kalaban pala natin yung itinuturing nating kaibigan at kapamilya. Yan ang masakit. Regardless of it is intentional or unintentional, parehas pa rin ng epekto yan. Parehas pa rin ng resulta. It will damage and it will destroy. Yan ang mga nagagawa ng mga taong traidor sapagkat hindi nila kayang humarap. Hindi nila kayang harapin yung tao. Case-to-case basis yan. Lalo na, karapatan mong harapin at ipaalam mo sa kanya yung iyong against sa kanyang ginagawa o sa mga bagay na nakikita mo sa kanya kung kayo ay may pagtitiwala sa isa't isa. If you are treating each other not different, lalo na ang turingan nyo ay isang pamilya, hindi dapat nangyayari yan. Kaya nga itong si Ninang MP, hindi ko alam kung ano ba ang hindi ko alam kung bakit siya natutuwa na parang masaya pa yata siya no na i-discuss yan, i-topic yan at lumalabas na parang vindicated siya at hindi siya nagkamali doon sa mga nauna niyang sinabi. So yan po mga kababayan po natin, siya po ang dahilan. Siya po ang may sala kung bakit ko po napansin yung tinukoy niya po sa kanyang reaction video na yan. At nakita po natin, yung paninindigan ay nandoon ho talaga. Hindi pwedeng ipagpalit sa anuman ho. Kahit sa mga kaalyado ho na mga against sa Kalingap, hindi niya po pinagpalit. Kaya sa part na yan, tayo po ay saludo. Pero siyempre po yung mga ginawa niya naman po nung mga nakaraan, ay hindi po kasama yon. Ang tinutukoy ko lang po, yung kanyang prinsipyo dyan, yung kanyang paninindigan. At wala po siyang kabalak-balak na magbayad o kaya magpakampi sa iba para atakihin yung dapat atakihin. Ano po? So sa pamamagitan po yan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, ay ako po ay gusto muna magpasalamat sa mga masugid nating taga-subaybay. Lagi pong nanonood sa ating YouTube channel, sa ating mga live stream, mga video upload po natin. Maraming salamat, lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads at saka po nagla-like. At lalo na po yung mga nag-share po ng ating videos.
Kaya kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawakin ng Diyos, mabay tayong lahat. God bless. Bye-bye.